Ayan, hello po. After ng napakahabang deliberation, umabot po ata almost 4 hours ang pagdidetermine sa pamamagitan po ng deliberation ng House of Representatives Committee on Justice if yung pangatlo na impeachment complaint at ang pang-apat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte sufficient ba in substance. Kasi kahapon, napag-alaman natin na sa apat na impeachment complaint, 2 lang po ang umusad at yun ang nakapasa sa sufficiency in form. At ngayon naman, araw, dinetermine po ng Committee on Justice ang sufficiency in substance. Sa pareho po na bilang. Okay? So, ang House panel, bumoto po sila. Nagkaroon po sila ng division of the House. So, idiniklara po ang impeachment complaint 3 and 4 endorsed by Laila de Lima, Abante and Ortega respectively, pareho pong nakakuha ng 54 affirmative votes. Ano po ang ibig sabihin ng 54 affirmative votes? 54 na mga congressman ang nagsabi na sufficient in substance. O ibig sabihin, may sapat na laman ang ikatlong impeachment complaint at ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Sara Duterte. So ito ang reklamong inihain ng isang religious group na inendorso ni Laila de Lima, ang representante ng mamayang liberal party list. Samantala, ang ikaapat na impeachment complaint, yun po ay idiniklara din sa bilang na 54, 1 lang ang nag-negative. At yun po si Suntay. Si Suntay lang ang hindi bumoto. Ang kanyang rason, walang sapat na laman ang ikatlo at ang ikaapat na impeachment complaint. Ang pang-apat na impeachment complaint, yan po ay inendorso ni Nathaniel Cabrera na nireklamo. Samantala, inendorso ni Benny Abante at saka ni Representative Paulo Ortega. So parehong impeachment complaint 3 and 4 nakapasa sa sufficiency in form and nagiging sufficient in form. Ibig sabihin, may laman. So, ang desisyon po ng House of Representatives Committee on Justice, bigyan po ng 10 inextendable. Ibig sabihin, 10 araw na walang extension ang Office of the Vice President o si Sara Duterte para sagutin ang mga aligasyon laban sa kanya. So titingnan po kung ano ang magiging sagot ni Sara Duterte dyan. And after, kapag may nakita ang Committee on Justice na sapat na basihan, iaakyat po yan sa plenary at pagbubutuhan. At titingnan ang 1/3 votes para matransmit sa Senado. Ngayon, sa punto na ito, ang proseso, hindi pa impeach si Sara Duterte. Determination pa lang. At binibigyan ang respondents ng pagkakataon na sagutin sa loob ng 10 araw na walang extension. Sa mga Duterte Dead supporters, dapat niyong intindihin, this is not the time na magsiiyakan kayo. Kay hindi pa naman na-impeach si Sara Duterte. Nasa abogado na ni Sara ang mga bola kung paano po sagutin ni BP Sara ang mga allegation laban po sa kanya. And anyway, that will give also magkakabigay din siguro ng benefits ito kay Sara para i-clear niya ang kanyang mga pangalan. Ang problema dito, mga kaalyado niya, bumoto din. Bumoto din para sabihing may laman o may sapat na sustansya ang aligasyon na inihain laban kay Sara Duterte. So sa dalawang impeachment complaint 3 and 4, isa lang ang nag-object.
Okay, isa lang ang nag-negative vote at walang iba kundi po si Suntay. Si Marcoleta bumoto kasi hindi man siya nag-abstain. Yung anak ni Marcoleta na peke yung wig. Now, sa punto na ito, ang role lang talaga ng Congress is not, ang House ng Committee on Justice is to determine the sufficiency in form and substance. Abangan natin ang susunod na kabanata. Bye-bye!